ating Diyos, tandaan po natin, ang Diyos po masaya. Dahil ang Diyos po ay nasa buhay natin. Amen! Amen. Alam niyo, nung nagpupuri tayo, blessed na blessed po ako. Kaya kahit po talagang napakasarap mo sumayaw, napakasarap mo nagpuri sa Diyos. Pero alam niyo po ba, kahit po tayo ngayong araw na to, sa bawat sandali ng ating buhay, tumanggap po tayo ng napakaraming pagpapala sa buhay natin. Limpak-limpak na salapi o iba pa mang mga pagpapala. Pero alam niyo po ba, ang higit na pagpapala na tinanggap po natin ay ang buhay na binago. Amen! Kaya ngayon po oras na ito, kung handa na po tayo, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating pong mga isip, sa pagbahagi po ng mensahe ng Diyos. Kailangan po lahat ng may itinatago o tayong lahat kung may itinatago man po tayo sa puso natin, alisin po natin yon upang ang mensahe po ng Diyos ay matanggap po natin ng kalugad-lugad sa Diyos. Amen. Kaya tatawagin na po natin ang ating pong magbibigay ng mensahe ngayong umaga. Pinagpalang anak ng Diyos, si Pastora Jeneline Glory. Palakpakan po natin. Thank you po, Pastora. God is good. All the time. All the time. God is Amen. good. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga, God inhabits into the praises of His people. Ang Diyos daw ay nananahan sa kalagitnaan na kung saan man ang kanyang mga anak ay nagsama-samang nag-away. So when there is the presence of God, there is healing, there is deliverance, and there is life, there is peace, and there is provision in us. Amen? Kaya naman yung mga burdens, mga balakid natin, no, na mga daladala natin, I believe this morning, God has already a provision for us. Amen po? Amen? May provision na po ang Diyos. So this morning, I want to give the title of the message is all about God is a God of redirection. Amen. So dadalhin ko po kayo sa aklat ng Genesis chapter 16. At alam ko po dahil lahat po tayo rito ay mga anak na ng Diyos. At not just an anak na ng Diyos, but mga lingkod na ng Diyos. Amen po ba? So wala po rito, so lahat po rito ay mga Christian. But not just only a Christian, but a born again. At hindi lang din po mga born again, but also the workers of God's kingdom. Amen? Amen. So sabi po ng Genesis, so pwede po ninyong sabayan niyo ako sa pagbasa. Whole chapter po ito ng Genesis chapter 16. So the life of Hagar. No, Hagar. Okay? So sabi po sa Tagalog version, so ako po ay Bisaya, kaya pag nagbasa po ako ng Tagalog ay ano po, medyo matigas. Ang E nagiging E at ang E ay nagiging E. So just bear with me po. Pasensya na po. So hindi magkaanak si Sarah na asawa ni Abram, ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram na sinabi ni Sarai, at ipinaubaya ni Sarai sa kanyang asawa, si Hagar, upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan ang huli nangyari. Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao ito, subalit nagmalaki si Hagar at hinahamak niya si Sarah. Dahil dito, sinabi ni Sarah kay Abram, ikaw ang dahilan kung bakit ako ay nagkaganito. Bakit niya ako hinahamak ngayon siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo kung ano ang nararapat sa kanya. Verse 6, 7, sinalubong ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa
nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako. Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abram at ito'y pinangalanan nitong Ishmael. Nooy 86 na taon si Hagar. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. The God of redirection. So alam po natin yung background ni Hagar, no? Na si Hagar po ay isang alipin na galing sa Ehipto na nagiging alipin po ni Sarah. At alam naman po natin yung background sa mga panahon nila noon, yung alipin po ay binibili, no? At si Hagar ay hindi po ano po ni Abraham at ni Sarah. So anyway, hindi ko po bigyan ng maraming background itong yung chapter 16 ng Genesis. Because dahil ang salita po ng Diyos, that is the historia, but ang sabi po ng salita ng Diyos ng Biblia, yung mga historia ng Bible, the story of the Bible, ito po ay pinahintulot ng Diyos na maisulat na ilathala para sa mga huling kapanahunan ay magiging salamin at magiging gabay ng ating mga buhay. Kaya the God of redirection. Number 1, our God is a God of elevation and promotions. Sabihin mo nga sa katabi mo, your God and my God is a God of elevations and promotions. Si Hagar ay simpleng isang babae na dalaga. Sino po rin yung mga dalaga? Dalaga, alipin, alila, katulong, walang anak, but siya po ay nagiging mother. Tama po? Siya po ay nagiging kabahagi sa programa ng Diyos, sa history ng Diyos ng buong mundo. Tama po ba? No? God is a God of elevations and promotions. We are from the east, west, north, and south. Hindi natin kilala ang bawat isa. Pero tayo pinilala ng Diyos dito, pinagtagputan po, dahil may purpose po ang Panginoon sa bawat isa. It might be, I don't know what is your background, I don't know kung ano yung pinagdaanan mo, I don't know kung ano pong position mayroon ka, at ano yung background mayroon ka, but I only know that our God is a God of elevations and promotion. But sa ating pong Diyos, dahil po ang Diyos ay banal, so sa ating pong buhay, when God elevated you, pag nakikita ng Diyos na i-elevate ka niya, at ipopromote ka niya, idadaan po niya tayo sa proseso. Katulad po ni Hagar, she might be forgot, no? At maybe, hindi po siya na-disciple ng maayos ni Abraham at ni Sarah. Tama? So, nakalimutan niya yung process. Kaya sa buhay po natin, hindi po aksidente ng lahat na nandito tayo hindi po for vacations. Tama po ba? Kasi minsan sabi ng asawa ko, kaya hindi sumasama yung asawa ko, sabi niya, pumunta ka lang doon para magbakasyon. Pero deep inside, I know kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay ko. Dahil ang Diyos ay Diyos ng redirection sa aking mga buhay. When God has something to do na mas maganda pa sa ating mga buhay. Because God wants us to elevate. At nais ng Diyos na i-elevate tayo. In what way? Might be sa prayer life. It might be sa worship life. And it might be sa ating pong ordinary life, sa ating private life. Amen? Amen po? So, God is a God of elevations and promotions. Idadaan tayo sa process. That's why we encountered trials, testings, and trainings. At ito po, sabi nga ni Pastor, ito po ay training sa buhay po natin. Na kahit tapos man tayo ng degree holder, it might be tapos na po kayo ng theology, the 4 years theology, masteral. Pero ang gusto ng Diyos, i-renew
the basic things ng buhay po natin. Dahil ayaw po ng Diyos na tayo po ay mag-diretsyo sa top. Even though God wants us to put on the top, not on the down, not on the below. God wants us to put on the head, not on the tail. Pero idadaan niya po tayo sa proseso. Amen po ba? If we remember po, no, sa mga tao, na mga lingkod ng Diyos, na matindi si David, di po ba dinaan po siya sa proseso? Ang isang anak ng Diyos kasi, pag dinadaan sa proseso, pag dumating na po yung trials, suffering sa buhay niya, katulad niya kay Abraham, talaga pong God received glory. God received glory and God glorified pag ang mga anak niya ay nadadaan sa maayos na proseso. Proven and tested in the times of trials, proven and tested in the time of suffering and testings sa buhay niya. Kaya nga sabi nga sa James chapter 1 verse 12, blessed are those who persevere trials. So tayo po ng mga anak ng Diyos, nakakaranas po tayo ng mga trials, persecutions. Dahil ang buhay po natin ay idadaan po ng Panginoon doon. Dahil nais ng Diyos na i-elevate po tayo sa kanyang standard. Not the standard of this world, but the standard of the heavenly, ano po, yung standard ng Panginoon. Heavenly standard. Then number 2, our God is a God of redirection. God is a God of redirection. According po sa verse 6, sa verse 6 to 7, no, alam po natin na si Hagar, binigay ni Sarah, dahil sabi nga ng mga some Bible commentator or some theologians, na ito si Sarah, si ganito, na talagang nagsawa, nawala, unang hina sa kanilang pananampalataya dahil sa promise ng Diyos. Kasi 10 years, ba naman na silang pinangakuan ng Diyos na magkakaanak Abraham. Pero, with that 10 years ay wala pang nangyari, wala pang dumating. Sometimes, we keep praying to God. Pero wala pang katugunan. That's why parang tamad tayong bumangon ng morning watch. Sometimes tamad tayong manalangin, magbasa ng Bible. Kasi since God's silent. But no, you are under the process. Because God wants us to elevate in a standard ng ating pananampalataya. Amen po ba? So sabi po sa verse 6, sumagot si Abraham, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya kung anong gusto mo. Kaya pinagmalupitan ni Sarah si Hagar. Kaya yung ginawa ni Hagar, siya po ay tumakas. Remember mga kapatid, in the moments of hot emotions, don't make your own decision. Ulitin ko, in the times of your hot emotions, don't make your own decisions. Amen po ba? Si Hagar, syempre po, napagmalupitan siya ng kanyang amo, at talagang, syempre po, she encountered trial, suffering, pain. Pero yung ginawa niya, tumakas, umalis. Mataas ang kanyang emotion. But you know, God is really a God of redirection. And also God is a God of chances and God of protection. Kasi iningatan niya po si Hagar at sinundan sa pamamagitan po ng isang anghel. God is a God of redirection. Even maybe this time you want to run in the ministry. You want to rest in the ministry. You want to rest or you want to run in your own family. But remember, God wants you to redirect. Gusto ng Diyos na ayusin ang iyong spiritual na buhay. Gusto ng Panginoon na ayusin ang iyong relasyon sa Kanya. Because salvation is not by religion. Salvation is by relationship to our Lord Jesus Christ alone. At hindi lang po enough doon, the moment we receive salvation. Tama po ba? Dahil alam naman po natin. Mayroon pong covenant ang Diyos na ibinigay sa atin.
At yung covenant na yan, that is eternal. At nais ng Diyos siya na papahalagahan po natin. Katulad kahapon sa tinuro ng Korean. So ang ganda po nung binibigay ko binabaybay. Sabi ko, Lord, ang dami na pong mga input sa aming mga kaisipan. But sometimes that kind of input sa buhay natin, come to knowledge lang po. Pag hindi po yan masasabuhay po natin pag uwi. At magkakaroon po tayo ng katulad maybe kay Hagar, magmamayabang pag uwi. Magmamayabang at kung tayo po ay hindi pa, we are under the pastor leadership, maybe we want to jump up to become a pastor immediately kahit wala pang process. Maybe God wants you to innovate, God wants you to promote, but under that kind of process, we must submit. Katulad kay Hagar, bakit siya nakaranas din po ng matinding persecution from Sarah? Bakit siya nakaranas ng suffering and trials? Because of his response also sa kanyang situation. Nagmamayabang na siya. Magiging mother na kasi siya, nagdadalang tao na kasi siya. Si Sarah, baog ka ngayon. Ako ngayon ang misis ng asawa mo. Ang tao ay talagang nasa kanya na yung pagmamayabang mo, yung arrogant attitude. So, hindi ko po kayo ginajudge kasi sometimes ganyan din po ako eh. Ganyan po, hindi lang sometimes, ganyan din po ako. Kung nandito yung asawa ko, sasabihin niya, oh, ganyan ka talaga noon. But God is a God of redirection. Inaayos ng Diyos tayo. Inaano niya tayo, pinapaalalahanan niya tayo sa kanya mga salita. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, mayroon pong dalawang tanong dito ang Panginoon sa verse 8. Sabi niya, saan ka galing at saan ka pupunta? Mga kapatid, remember this. You know, when we hear the word saan ka galing, sometimes that's come from Satan to condemn us. Remember when Satan wants us to condemn and to judge, sasabihin sa'yo, saan ka ba galing? Ano yung sabihin ng saan ka ba galing? Ibabalik niya sa'yo kung sino ka at saan ka nang galing. Yung kasalanan mo at kung sino ka, gusto niya i-condemn o i-ibabato sa'yo para panghinaan ka. That is the tactics and that is the weapon of the enemy. But remember, when God asks you, saan ka ba galing, He wants you to redirect, mga kapatid. Gusto niyang bumalik ka sa Kanya. Kaya sabi ng angel sa Kanya, but you know this angel, sabi nga ng mga commentator or some theologian, this is not only an angel. Ito din po yung mga anghel na nagpapakita kina Elijah, kina David nung mga panahon na yun. At lalo na po yung ang mga Israelita that time ay humarap sa digmaan. Yung angel na yun is not just an archangel, but it's Jesus Christ. Saan ka ba galing? Saan po ba tayo galing? Galing po tayo sa isang alipin ng kasalanan. Ngunit dahil sa pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, sa layunin ng Diyos, tayo po'y tinubos, pinatawad. Ang sabi ng Roma, chapter 5, verse 8, pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. He died for us while we're still yet sinners. Pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Siya'y namatay sa cross nung tayo pa ay makasalanan. At tayo po ay pinalaya niya, tayo po ay hinubog niya, katulad ng pagsasabi ng Diyos sa aklat ni-remind niya yung mga lingkod niya noon. No, sa aklat ng Ezekiel, sabi niya, sino ba kayo? Ikaw lang naman, Israel, na nakita ko sa daan na hubad-hubad, na nababalot ka ng puno ng dugo. God remind us His covenant na ibinigay. Ganun po sa buhay po natin. God is a God of redirection. He asks us, saan ka ba galing? Gusto ng Diyos kasi na tayo ay mag-reflect, magnilay-nilay. When God asks us, no, saan ka ba galing? Ano na bang nangyayari sa'yo? God wants us to reflect, life reflections and meditations of His goodness and His promises. God is a God of redirection. Kaya sa verse 9, sabi niya, bumalik ka at magpasakop ka sa Kanya.
na talaga pong i-redirect niya tayo na saan pa tayo galing. Galing din po tayo sa isang makasalanan. Totoo po tayo po, no? Pag mga pastor na po tayo o leaders, pag ang mga members natin nagkakasala o ang members natin hindi nagsasubmit, agad natin silang hinuhusgahan na hatulan. But God want us to remind. Saan ka ba galing? Di ba galing ka rin sa pinagtsatsagaan mo? Galing ka rin sa pinagtitiisan ko? Galing ka rin sa hinuhubog ko sa aking mga salita? Sometimes nawawala yung patience natin. No, dahil tao nga lang din tayo, but really God is so good. Inaayos niya tayo, rinidirect niya tayo na magbalik sa basic to meditate His words, to meditate His love, to meditate His promises. Because God is really want us to innovate. God really want us to promote. I-elevate niya yung ating pananampalataya, yung ating pagmamahal, yung ating pagsiserve sa ating kapwa. At higit sa lahat, sa ating Diyos na Siya ay hari ng mga hari. Dahil if you remember, sabi nga, kasi sometimes kasi pag busy na tayo, marami nga nagsasabi na ngayon, we are busy to the kingdom, but empty to the king. Lagi tayong busy sa kaharian ng Diyos, mga ministry dito, ministry doon, ministry, tapos lalo kung may pamilya. So sometimes we forgot our fellowship, our deepest fellowship to the Lord. Kaya nga sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 21, ang sino mang sumusunod sa aking mga utos at tumutupad nito, ang siyang umilibig sa aking Ama at iniibig ko rin siya, at ako'y lubusang pagpapakilala sa Kanya. God revealed Himself pala sa Kanyang mga anak, yung lalong nagmamahal sa Kanya. Dahil ang gusto naman talaga ng Diyos sa atin is not all about yung ginagawa natin. Kasi tayo, akala natin, kasi sabi nga ng iba, actually kasi, minsan ako tayong mangaral o magturo o mag-review. Totoo po yun. But, sometimes kasi, karamihan, ginagamit daw, so gamitin ko na yung word ng daw, ng karamihan, ang pulpito to hide the sin. Or ganito po, minsan ginagamit na lang natin yung ministry para mag-escape sa mga responsibilidad sa pamilya. Or ang mga di ba, yung mga kabataan, minsan nasa church dahil takot lang sa mga gawaing bahay utusan ng magulang. Pero hindi po yun. Yung ministry is doing what God wants you to do. Kung ano yung dinadirect ng Diyos sa iyo ngayon, ano yung gawin mo ngayon, and that is ministry if you do that what God wants us to do. Kaya yung previous lesson nga ng pastor, kung naalala natin yun, no? Yung ministry ng Lord, kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, yun po yung gagawin mo ngayon, and that is ministry, and God glorify it. Kaya ang nice ng Lord sa atin is seeking His presence. Seeking His presence. Meditating His words. At pag ang Diyos ay nangungusap sa atin, nagre-reveal siya, at syempre po, mayroon po siyang sinasabi ng mga bagay-bagay na gagawin. Katulad kay Hagar, no? When Hagar nasa misery, nasa hirap ng kanyang sitwasyon, andun ang Panginoon sumusunod sa kanya. Sabi niya, saan ka galing? At bumalik ka. So God is a God of redirection. God wants His people na magkaroon ng repentance, pagbabalik loob sa Kanya. Hindi porket Christian na tayo, hindi na kailangan magsisisi. Actually, mayroon po akong narinig na ganyan dati na isang sabi niya, Pastor, naniniwala ka ba na ang repentance is only do once only? Oh? Hindi ako nakikinig sa kanya, nagipag-debate ako. Ang pagsisisi ay isang beses lang daw dapat gawin. The moment you repent, you receive Jesus Christ. Yun lang po yun. Yung 1 John chapter 1 verse 9, ano po ba yun? Para po yun sa mga anak ng Panginoon. That is called redirection. Kasi in every thinking, di ba sabi nga ni Jesus, nagkakasala na ang tao pag siya ay nasa isip pa lang. O ano yung nakikita niya at pumapasok sa kanya yung isip. Yung lustful na that is sin already. So gusto ng Panginoon, sa saan ka galing at bumalik ka
So, God called these words for repentance. Ang prayer is not only asking, prayer is not just begging to the throne of God, but it's also doing repentance, pagsisisi. We remember in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Actually, yung verse na yun, hindi lang po yung exclusive for that verse na yun. Kung balikan yung po yung whole passage na yun, si Solomon ay nananalangin dahil nag-dedicate ng templo, tapos na yung templo na siya ang plano ng Diyos na gumawa nun. But David, his father, was prepared all those things, pero hindi pinahintulot ng Diyos na siya ang makapagtayo, kundi anak niya, si Solomon. So after all na nun, nagkaroon na ng dedication sa templo, ang nananalangin si Solomon, naghandog siya. Then, heard the message of the Lord. Yung po ang mensahe ng Lord. Sabi, my people, humble, pray, seek my face, and turn their wicked ways. I will heal the land. So tayo po, naniniwala po ako na nandito po tayo sa White Stone na to dahil ang Diyos, isa rin po tayong gagamitin niya to be His mouth paglabas, but in this area, tayo po ay lumuhod, manalangin in behalf of sa ating mga kababayan. Tayo po, kasi tayo po ang tinatawag na representative ng pamilya, representative ng ating bawat lalawigan o bayan. Hindi naman po lingid sa ating kalaman yung nangyayari sa ating bansa. Hindi ko na po sa inyo kasi lagi na naman po yung naririnig in the news, no? Na sinishake po ang ating bansa. Pero God want us to redirect actually. Nasaan na ba kasi kayo? Yun yung gusto ni Lord ipaano sa atin. Actually, ano mo lang po yun sa inyo yung aking short testimony. Itong files na to, nakarating na po ako dito year 2019 o 18. Nakalimutan ko na po. Once na po ako umaten. And then, after na noon, busy ka sa ministry, dahil dalaga pa po ako noon. Kung baga nag-asawa po kasi ako 42 years old. So, ministry, napakalimutan ko na po ito. Dahil inisip ko nga, enough na yung training ko kasi tapos naman din ako nag-aral na bla bla bla. So, yun, nag-pandemic, tapos yun, nag-aasawa na po ako, and then her comes, then may nag-invite na, gusto mo bang sumama sa White Stone? Sabi ko, nakarating na ako doon. But you know, ang hunger ng puso ko talaga ay nandun. Dahil, for the past few years po, after nag-enter to marriage life, talagang yung mind settings ko na nakapokus sa ministry na nahati. Sabi ko, ang asawa ko na mag-focus at siya ang head, ako ang nasa baba. Yung mind ko na yan, kinapture ni Satan. At yung mind ko nagiging busy ko sa pagsisik ng pera. Kasi alam niyo naman po, di ba, pag pastor, talagang you are only depending to the Lord. So nagtrabaho po ako. Nagtrabaho. Another ganyan trabaho. Talagang but nakita ko nga po itong redirection ng Lord. God give us a redirection. Di ko alam na magkatulad tayo, but kung ano man yung pinagdaanan, ano mang estado mayroon ka, God really want us to redirect. Amen po ba? So, hindi ko nakabaan yung katutuo ko kasi we have time limit. Number 3, na gusto ko lang po sa inyo ngayong umagang to. Our God is a God who see our pains. Sakit. Ang ating mga pains. Ating mga pain, yung mga sakit na nararanasan natin. At nakikita na yung ating mga difficulty. Because sabi ni Hagar sa verse 13 to 14, sabi niya, kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakikita ko rito ang Diyos na nakakita sa akin? At hanggang ngayon'y buhay pa rin ako. Mga kapatid, grabe na si Hagar as simply na isang tao, God, nagpakilala ang Diyos sa kanya. A God of promises. Asa po pangako ng Diyos dyan? Verse 10 to 12, sabi niya, bumalik ka at magpasakop sa kanya, mga anak mo'y aking pananamihin at sa karamihan di kayang bilangin. Di magtatagal ikay magsisilang. Pangalan ay Ishmael. So may pinangako ang Diyos sa kanya, bumalik ka at ang anak mo ay dadami
So God, kaya sabi ni Hagar sa baba, sabi niya, talaga bang nakita ko dito ang Diyos? Ikaw ang Diyos na nakakakita. The God who see my peace and suffering. So same thing po sa buhay natin. Actually, sometimes naghahanap tayo ng mga kaibigan o mga prayer partners para mai-open natin yung ating mga problema. But we have the best partner. Sino po yun? Walang iba kundi ang ating Diyos and the Holy Spirit. The Holy Spirit is our best partner. Hindi lang niya nakikita yung ating pains and suffering. But He is a God who heals. Siya ang Diyos na nagpapagaling at nakikinig sa iyong mga daing. Sabi ni Hagar, sabi ng angel sa verse 13, di magtatagal kayo magsisilang Ishmael ang sa kanya iyong ipangalan sapagkat dininig ng Diyos ang iyong karainan. May Diyos tayong nagpapagaling at nakikinig ng ating mga karainan. Sabi ng Bible, sa Psalms, God is close to those who are broken-hearted. Inaalaw ng Diyos ang mga basag na puso natin para He make it whole again. Amen po ba? Because God wants us, ang mga pains na yan, allow it by the Lord. Nakikita ng Diyos yan. Dahil gusto ng Lord, maranasan mo ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako sa ating buhay. So if Hara encountered the Lord, same with us. We can also encounter the Lord daily in our life sa pamagitan ng meditation ng kanyang salita and prayer. In divine encounter with Jesus, of course, we receive healing, we receive salvation, and we receive provisions. At nakita ni Hagar na may balon sa gitna ng disyerto na kung saan uhaw na siya at pagod na pagod. Kaya sabi niya, ang Diyos na nakakita. So sa buhay din po natin, God always reminding us, He's a God of elevations and promotions. He's a God of redirections and a God who sees our pain and sufferings. Because our God is Almighty God. Our God is all-knowing God. Ang nais ng Diyos na maging bukas lang tayo sa kanyang transparency ang hinahanap ng Diyos sa atin. Katulad ng parang nabanggit ko ito kanina. Kaya po, sa buhay po natin, don't be discouraged. But be encouraged. Mayroon kang Diyos na pinaglilingkuran at Diyos ng kalangitan ay iyong best father and best partner sa ating mga buhay. Tayo po'y dumako sa panalangin. Hallelujah. Mayroon pong song na The Goodness of God. Tama po ba? It might be this is your song, a favorite song, but I want this to be a response song sa kabutihan ng Diyos sa atin. Because God is a God of elevations and promotions. Habang ini-elevate tayo ng Diyos sa pananampalataya, habang ini-elevate at pinopromote tayo ng Diyos sa paglilingkod natin sa Kanya sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kawalan, sa gitna ng karamdaman, nais ng Diyos na i-elevate ka doon, aahunin ka doon, just only a temporary. Dinadaan ka lang tayo sa proseso. Tinitrain, tinitest, tinatrayan niya. Kung hanggang saan yung ating pagtitiwala sa Kanya at hanggang saan yung ating pagmamahal sa Kanya. Because God wants us to know Him deeply. God wants us to fellowship Him deeply. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. At kung alam din po natin itong kanta itong The Goodness of God, pwede po natin itong gawin into prayer. Hallelujah, Jesus. Until I
elevation, Yes. a God of redirection, and a God who keep watching us, who see our journey Yes, in life. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po. Oh, my God. You have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hey, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy sa ating panalangin, salamat sa Panginoon sa umagang ito na pinalalahanan tayo ng kanyang mga salita. Alam po ninyo, sige, pwede mo na kayong upo sandali. Bago tayo manalangin. Nais ko lang kayo na i-share sa inyo yung aking narinig. Noong nakaraang Huwebes ng gabi, kasi overnight po namin doon sa Tondo, nung galing kami doon, siguro nakarating kami sa bahay, mga alauna pasado, makatulog na rin ako mga bago magalas 2. Kasi dati kasi hanggang 4 kami, pero yung iba kasi hindi na nakakapasok pag kinambagahan, kaya ginawa na lang namin hanggang 12:30. Alam po ninyo, nung nakatulog ako nung gabi na yun, nagising ako ng madaling araw. Ito hindi po panaginip, hindi na yung pangitain. Nagising ako dahil sa kakaiba kong narinig. Nakarinig ako ng napakahabang tunog ng trumpita. Talagang narinig ako, nagising talaga ako sa narinig ko. Pinakinggan ko dahil haba eh. Tinignan ko, pinakinggan ko kung galing ba yun, busina ba yun ng train. Hindi naman kasi wala nang train na dumadaan doon. Kung truck, hindi naman kasi kakaiba naman. Talagang tunog talaga ng trumpita. Pero yun, dahil antok na antok ako eh, siguro isang oras pa lang ang tulog ko, ay tuloy akong pa rin na natulog. At yun nga, nung magliwanag na isinend ko yun sa aking hindi, magliwanag na siguro mga 9 pasado. Alam mo yun, sinabi ng miss ko na mayroon daw lindol na naganap nga sa
Mindanao ba yun? Opo. Oo, sa Davao. Sa Davao. At yun, naalala ko yung panaginip, yun nga, talagang babala. Di ba yung trompita sa Biblia? Di ba? Yun ang inihipan sa Ezekiel, di ba? Iniisipan ng mga kantay pag nagbibigay ng babala, na pag may nakitang mga kaaway, malayo pa lang, ay inihipan na yun para umanda ang mga tao. At yun nga, inisip ko talaga, babala pala yun ng Panginoon. Pero alam mo ninyo, inisip ko na hindi yun babala lang sa ating bansa, kundi nagburuan din sa akin. Babala rin na kailangan din akong maghanda sa anumang mangyari. So, yun nga, inaliguhan ay pumunta ako sa Bulacan. Overnight din namin doon sa Narsagaray. Alam ko ninyo, nung linggo na yung kanila. Parang nadudurog yung ating puso dahil sa narinig ko ng mga patotoo ng mga kapatiran doon. Pero naman, yung patotoo ng isa, nahila yung kanilang motor dahil siyempre hindi nabayaran. Sakit, sabi niya, ang sakit talaga lungkot. Yung mga anak niya dahil napamahal na yung motor na nila, malapit na mabayaran, pero nahila. Ang ano na lang doon, pinagpasalamat niya ay nakakapagpatuloy pa rin sa kabila ng ganun. Yung isa naman, nagpatotoo. Mapuputulan sila ng kuryente. Kasi 4,000 plus na ano. Pinalitan ng kanyang asawa na may namumutol daw. Ang prayer na, Lord, tulungan niyo kami na hindi may sama sa maputulan. At salamat, kahit ilang buwan na hindi sila naisama sa naputulan. Pero, siyempre, kung hindi ka makakabayan, talaga, mapuputulan talaga yun, di ba? Yung gano'n na mga kapatotoo, sabi ko, dapat pala, yun din babala sa akin, ihanda ang ating sarili sa mga nangyayari din, hindi lang sa bansa, naging din sa mga kapatiran. Ako nga nung pumunta yung hapon, umaga, yung pumunta yung anak ko na nag-aaral din sa Tarlac Agricultural, ay malapit na magtapos ng Panginoon na yung, alam niyo, yung 1.5 na binibigay ko sa kanya weekly, ay yun ang allowance niya, pamasahe, allowance niya. Pero alam ko ninyo, ng Lunes, naibigay ko lang 1,050. Nabawasan ng isang zero. Sabi ko, pagtisan na lang. Di ba, 700 ang pamasahe balikan. Di ba, magkano na lang yung ano mo doon? Kaya minsan ang totoo niya, kumakain na lang ng Skyflakes. Pero at least, meron pa rin pagkain, di ba? Nag-aaral. So, sa mga ganito na akin nakita yun pala yung babalating sa akin ng Panginoon. Ihanda ang sarili sa anong nangyari. Kaya siguro, tingin ninyo sa akin, nakatayo lang dito na walang mga dinadala ang mga ano, pero talaga ganun. At alam ko ninyo, makakalungkot din. Dahil nag-usap-usap na kami doon kagabi sa dorm, mga lalaki ay yung mga marami pong ma-absent ngayon sa ating mga kasama dahil din sa problema sa pamilya, problema sa buhay. Hindi ko na lang sabihin yung mga ano na yun, kaya ito na lang. Marami po hindi dalo dahil din sa problema pamilya, problema sa pinansyal. Kaya alam ko na yung narinig ko na yun, nababala mula sa Panginoon. Dahil kakaiba talaga yung narinig ko na, hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan, i-share. Kaya, nung kinabukasan pala, yun, nung pagdating ng Sabado, tinawag ko ang aking pamilya. At humanda tayo. Sabi ko, alam ko na, nung natapos na yun, ng lindol,
hindi lang ito babala, yun na nangyari na gawin nilang babala, may mangyari talagang babala rin sa ating pamilya na dapat tayo maghanda sa anumang mangyari. At alam po mga kapatid na bilang kasama ko rin dito na nag-aaral, alam ko na babala din yun ng Panginoon sa atin na kailangan handa tayo sa anumang oras na mangyari. Kasi ang trumpita, di ba? Pastor Joey sa pahayag, trumpita yun para pag dumating naman ang Panginoon na, di ba? Trumpita ng mga anghel at andyan na ang Panginoon, babala din sa pagdating ng Panginoon, babala sa anumang pagdating ng anumang sitwasyon sa buhay mo natin. Dahil hindi natin alam ang sitwasyon nating aarapin. Ngayon nga maghapon ito, alam ba natin? O alam natin, mag-aral tayo. Pero hindi natin alam yung mga ano pa, pwede mo hulaan, pero yung eksakto, hindi natin alam. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, ang nangyayari sa bansa natin, alam ko na ito rin ay inalaw ng Panginoon para redirect ba yun? Para maiayos ang ating bansa. At ang gawin naman natin, bilang mga Kristiyano na alam ng katotohanan, ayun lang naman ang gamot sa 2 Chronicles 7:14, di ba? Pagpapakumbaba sa Panginoon, paghingi ng tawad sa Panginoon, ibihag sa ating bansa, ibihag sa ating mga leaders, mga senador, mga congressman at mga ano po natin. Kaya sa oras na ito, ang ipanalangin po natin ay ituon po natin una sa ating bansa Pilipinas. Siguro kung walang nananalangin sa ating bansa tulad ng Koreano, talaga bumagsak na ang ating bansa. Pero hanggang may naninindigan sa katotohanan na nalangin at papakumbaba sa Panginoon, ang prophecy ng Panginoon sa ating bansa ay magaganap. Nangyayari pa rin ang prophecy ng sinabi ng Diyos sa ating bansa, na ang ating bansa ay kanyang pagpapalain, maging pagpapala sa maraming bansa, magkakaroon ng talagang revival sa ating bansa, tunay ng pagbabago sa ating bansa. Na revival na yan, hindi galing sa sinumang politiko, hindi galing sa Panginoon. Magkakaroon talaga ng great harvest of souls sa ating bansa. Isa po tayo dito na gagamitin ng Panginoon para bilang taga-ani ng Diyos ang mga kaluluwa. Dahil tayo po ang ginawang pantay ng Diyos ng mga kaluluwa na napapangamak para ibahagi natin ang katotohanan ng katulad kay Ezekiel. Kaya sa oras na ito, muli, tayo ay sama-sama manalangin. Nasa inyo na. Kung nais po ninyo lumuhod, nais po tumayo, anong posisyon ang nais po ninyo ay yun ang gawin po ninyo. Panalangin po natin ang bansa. Dahil yun talagang kagalingan kung ang aking bayan ay manalangin, magpakumbaba, manalangin, sabi ng Panginoon, diringgin ko kanilang panalangin at magagalingin ko ang kanilang lupain. Tayo po yun. Ang bansa na tinatawag doon, hindi lang ang Israel. Sa ngayon, ating kapanahonan, di ba? Sa Galatia 3:29, nanditukoy doon na bansa, yung sino mang sumasampalataya sa Panginoong Isos ay siya tunay na lahi ni Abraham. Sige. I-background ko natin yung ano kanina, yung ano ba yun? Goodness of God. Goodness of God. Hallelujah. 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 Sige, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Oh Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Sigaw po natin ang dugo ni Jesus 3 times. 1, 2, 3, go. Dugo ni Jesus! Dugo ni Jesus!
Tugon ni Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama, narito kami na yung mga anak sa lugar na ito, sama-sama na nagpapakumbaba sa inyo, marapag. Sa oras na ito, Ama, na idulog sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Sapagkat naniniwala po kami, Ama, na tunay nga kayo lang po ang Diyos, ang makakapagbago ng aming bansa, makapagpagaling sa sakit ng aming bansang Pilipinas, Panginoon Diyos. Upang sa Panginoon, Panginoon Lord, ang aming bansa, Panginoon Lord, ay mangyari po, Panginoon, ang iyong prophecy, Panginoon. Kaya Lord, narito kami, Ama, Panginoon, na patuloy na nagpapakumbaba, tumingin sa inyo ng habag, Panginoon, para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon Diyos. Sapagkat naniniwala po kami na tunay nga, Panginoon Lord, na kayo lang po ang Diyos. Kayo lang po ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoon Lord, ang tunay na Diyos. Lord, na ang makapagpala, makapagpagaling sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo kami, Panginoon Diyos. Tulungan niyo kami, kahabagan ng kaawaan, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon. Narito kami na sama-sama, Panginoon, na nagpapakumbaba, Panginoon Diyos, sa iyo, Lord, have mercy on us. Have mercy on us, Lord, have mercy on us. Hallelujah. Hallelujah. Lord, namin po kinilalalangin din, Panginoon, ng aming mga kapatid
iyo sa lahat ng iyong gagawin sa aming mga buhay. Hayaan niyo nawa ang kalooban ninyo, ang plano ninyo maganap sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sapagkat ang iyong plano, Panginoon, yun ang the best sa aming mga buhay. Salamat po,